Hello po. Good day, good morning. Saka magandang pakikipag-usap sa atin mga idol. Pasensya na po kayo kung babalik tayo sa ating isyu sa BSK. Kasi alam niyo naman, lahat tayo ay nag-aabang lalo na sa mga tulad kong mga barangay opisyalis sa panahon ngayon. Natural, inaalam namin kung matutuloy o hindi. Bago ang lahat, disclaimer lang din po sa aking mga baser. Pasensya na kayo kung ang topic natin ay topic rin ng ibang mga vlogger kasi pareho naman din tayong naguguluhan. Shoutout po pala sa lahat ng mga barangay opisyalis dyan, sa lahat ng mga barangay kapitan at saka sa mga barangay council, kagawad. Handa na ba kayo sa mangyayaring eleksyon sa December? Kung handa na kayo, handa na rin ang iba. Handa na rin ako. Ito po mga idol, pag-usapan po natin ang nangyayari sa Senado at saka sa Kongreso. Tapos na po yung usapin sa LIDAC. Ang LIDAC, sinabi nila matutuloy talagang eleksyon sa December pero ang gusto nila mangyari 4 years term tapos 4 years ang kada termino tapos 2 beses lang ang mag-elect tapos tapos na siya. Ngayon, magiging back to zero yung mangyari. Hindi na ikwinta yung 2 taon na serbisyo ngayon. Kaya pagtatakbo ngayong taon na to, back to zero. Tapos na rin ang usapin sa BICAM. Sa BICAM naman, hindi sila nagkakasundo doon. Iba yung version ng BICAM. Ang gusto ng BICAM, magiging mag-extend yung eleksyon. Ang problema naman, andyan yung Bangsamoro, andyan yung sa kailangan na magkaroon ng eleksyon kasi pilang beses na yun na nangyari na napurnada. Pilang beses na na-extend doon. Kaya, naguguluhan ang Senado, ang Kongreso, kung anong gagawin nila. Matutuloy ba ang BARM? Matutuloy ba ang barangay election? Tapos, isa pa, sa issue, itong sa impeachment ni VP Sara, isa pa siya sa nangibabaw ngayon na issue sa Senado. Kaya, nababayaan yung usapin na bilang sa barangay eleksyon sa BSKE. Ang mangyayari, halimbawa, patapos na tong 19 Congress, tatawid na tayo sa 20 Congress. Pag hindi ito siya itawag ito. Pag hindi ito siya masolusyonan sa 19 Congress, tapos na. Hindi na pwedeng papasok siya sa 20 Congress. Iba na yun kasi yung mga graduate doon at saka yung mga hindi na nanalong mga congressman, wala na sila sa panahon ngayon. Noon, babalik tayo sa square one. Back to zero tayo. Pag mag-back to zero tayo, July, August, September, October, November, December na. Hindi nakapos na kaya matutuloy na yung eleksyon. Kasi ilang basa na naman yan. Dadaan naman sa third reading kung halimbawa gagawa naman sila ng batas na i-extend. Wala na, hindi na abutin kaya matutuloy na talaga ang eleksyon. Kaya sa tingin ko talaga mga idol, tuloy na ang eleksyon. Kahit sabihin natin magulo pa doon sa Senado at saka sa Kongreso. Pero para sa akin, dahil na sinabi na ng LIDAC na tuloy na po yan mga idol. Kaya pasensya na po kayo kung lagi lang tayong topic natin, hindi sigurado. Kasi alam ko rin na yung topic din ng ibang mga vlogger, hindi rin sigurado. Pero para sa akin, nasa mga 80% na tuloy na ang eleksyon sa December. Good luck, God bless you po sa lahat ng mga tatakbong muli sa ating kabarangayan kung saan lugar ng ating Pilipinas. Salamat.